Sasakyan ko mga boss, kasi ang hirap bumili ng bagong sasakyan, ang hirap kumuha ng bagong hulugan sa totoo lang. Ayaw namin magpadalos-dalos mag-asawa na magdesisyon agad na kumuha ng sasakyan. Napakahirap mga boss, lalo na dito sa Canada. Parts na binili, yung cap seal, $69.24. Tas ang cost ng labor niya ay $145. Mga boss, halika na. Pasok na tayo ulit. Para mabawi natin yung ating nagastos. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga boss? What's up mga boss? Mga boss, galing ako ng Girorama. Kukunin ko na yung sasakyan ko kasi pinaayos ko sa ulit mga boss eh. Okay na yung sa may power steering yan, yung dating ginawa. Tapos ito, yung bagong sira ulit ng sasakyan ko. Ngayon ko lang to na bigyang pansin na at nagkaroon ng konting budget na dahan-dahan kong pinapaayos yung mga maliliit na sira ng sasakyan ko mga boss. Kasi ang hirap bumili ng bagong sasakyan, ang hirap kumuha ng bagong hulugan sa totoo lang. Ayaw namin magpadalos-dalos mag-asawa na magdesisyon agad na kumuha ng sasakyan. Napakahirap mga boss, lalo na dito sa Canada. Kaya ito talagang kulang lang sa budget, pero ngayon medyo nagagawa ng paraan pag may sobrang pera. Pinapaayos tong sasakyan. Dati pinaayos ko dito sa kanila, kung natatandaan nyo, yung power steering, yung may leak sa power steering hose, pinapalitan ko yun ng bago. Nagkaroon siya ng leak sa power steering, so pinapalitan ko yung power steering hose. So bago na yan. Tapos may napansin ako ulit na bagong naglilik na tumatapon sa ilalim na pumapatak. Ang dami. Pag nakakita ko sa IGA, pag ako nagpa-park, pag atras ko, nakakita ko meron akong naiwan na parang basa-basa na kulay itim. Tapos inamoy ko siya, may ano siya, yung parang fluid ang amoy. So ngayon, para hindi ako manghula kung ano ba yun, pina-check up ko siya dito. Ayun, at sinabi nga nila na tawag mo doon, parang wait lang, cap seal. Pinalitan nila yung cap seal. Yun yung naging problema. Tapos ang kanyang parts na binili, yung cap seal, $69.24. Tapos ang cost ng labor niya ay $145. Ayan mga boss. So yung mga ganung diferensya na alam mo magsisimula pa lang na magdudulot sa'yo na wala kang problema, ipaayos mo na. Kasi pag sa simula medyo maliit pa yan na problema. So pag pinaayos mo agad dyan, maliit lang yung gastos. So hindi ko siya pinabayaan eh. So ngayon na-fix na siya. Sana, hindi ko pa alam kung ano susunod. Kasi may kaidaran nating, may kaidaran na rin kasi itong sasakyan na to mga boss. Kaya hindi ako magtataka na mayroong mga lumalabas na issue na dahan-dahan.
Kailangan lang talagang i-maintain. Kapag malaki na talaga yung problema nito mga boss at umabot na ng 1,000, syempre hindi ko na siya papaayos. Kasi pag yung parts noon more than 1,000, pag gano'n nakalaki yung presyo ng materyales na bibilhin dito, mas malaki yung cost ng labor noon. So hindi ko na ipapaayos sa mga boss. Bibili na lang ako ng segunda mano ulit. Kasi yung mga segunda mano dito hindi naman talaga siya masasabi mong laspag na laspag mga boss eh. Hindi ko naman sa inaano sa atin sa Pilipinas kasi doon talaga, kasi talaga pag segunda mano asahan mo medyo may mga malalaking problema talaga yon, may mga malaking issue na talaga yon. Saka mo lang madidiscover kapag nasa sayo na yung unit. So dito naman talagang excuse me, ang mga sasakyan dito alaga sila sa change oil at kung ano-ano pa. Kasi kailangan ipa-check mo talaga dito yan kasi ikaw din ang mahihirapan. Tulad yan, merong winter, di ba? So kung hindi mo yan aalagaan yung sasakyan mo, ikaw din ang mahihirapan. So kaya dito yung mga sasakyan hindi siya ganun na alalaki yung issue kapag bumili ka ng second hand. May part-time ako ngayon mga boss sa saan nga ba tayo? Binuksan ko yung heater mga boss kaya medyo maingay. May part-time ako ngayon mga boss sa PAP. Nandun ako ngayon eh. Nagpaalam lang ako sa mga katrabaho ko kasi nga tumawag sa akin yung mekaniko na okay na itong sasakyan. Kaya babalik na ako doon mga boss. Salamat sa dalawang katrabaho at ako'y pinayagan nila na pumunta ng shop at kunin yung sasakyan na to. Ang gamit kong camera ngayon mga boss, cellphone. Kasi bigla kasi tumawag sa akin yung mekaniko, tatapos din sa sasakyan. Ay ang gamit ko lang cellphone. Yung aking camera iniwan ko sa bahay. Alam nyo naman, lahat ng nangyayari sa akin dito sa Canada, hindi naman sinasabing lahat, pero yung iba na pangyayari sa akin, sinasabi ko naman sa inyo, pinapakita ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. Dahil alam ko yung iba nakaka-relate sa akin dito, sa nangyayari sa akin dito. Nandito na ako sa may main road. Papasok na dito sa aming subdivision malapit sa bahay namin. Kasi sa tapat lang nun kung saan ako nagpa-part-time. Kaya doon na tayo dadiretso ngayon sa table 12 kung saan ako nagpa-part-time mga boss. Ayan. At ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon nitong aking salamin kung bakit ako ganun ng ganun. Nasa gitna ako. Yung tingin ko nasa gitna. Kasi mga boss, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ang kapal ng snow. So ayaw gumalaw ng aking wiper oh. Kita niyo yung wiper ko? Oh. Oh.
ayaw niyang gumalaw. Paano mga boss? Halika na. Pasok na tayo ulit. Para mabawi natin yung ating nagastos. Ito, iaangat ko siya ngayon. Ayan o. Ay, ayaw pa. Kasi dumikit na siya. Paano mga boss? Mamaya na ulit. Pagkalabas ko ng 3:00. Paalam mo na mga boss. Mga boss, pauwi na ako. Ng 3:00. 3:49 na. Napakalamig mga boss. Kailangan ko i-start muna yung sakyan ko. Mga boss, negative 27 ngayon. Feels like 30 mga boss, napakalamig. Mga boss, alam nyo ba sa 5 years ko dito, pag nagkakaroon ng pag dumarating yung winter at tumataas yung lamig, dati negative 30, 32, 33, hindi ako nakakaramdam ng sakit ng ulo. Ngayon iba yung lamig ngayon mga boss. Ngayong pasok ng January, talagang isa sumasakit ang ulo ko. Pero hindi lang pala ako nakakaranas, pati yung ibang mga Pilipino dito na kababayan natin. Sabi daw nila na nagkaroon sila ng trangkaso, ang sakit daw ng ulo nila. Pero yung lamig hindi pa naman ganun kataas. Pero napakalamig mga boss, no? Pasok na ako mga boss. Uwi na tayo mga boss. Woo! Nakatapos na naman ako mga boss. Gusto naman ang isang araw ko. Hindi ko maiharap yung camera ko doon sa kalsada mga boss. Kasi walang stand tong cellphone ko dito. Kaya hindi ko maiharap. Kaya pagtsagaan nyo na yung pagmumukha ko. Dito na rin si Mrs. Galing naman yan ng IGA mga boss. Lamig.